nandito na kami sa parking. Na super hirap hanapan ng parking ng MOA. Yay! Buti na lang nakakita kami, pero medyo mataas na siya. At sana nakita niyo ako guys, kasi medyo tinitimpla ko yung quality nung cam. Pero ayan. Here's the fit. Actually, galing pa kami ng church kanina. Then, umuwi lang ako para mag-photocopy. As in, ang dami ko pinotocopy. And, yun nga, ito yung pinaka-anxiety ko is kung kompleto yung requirements namin. Though, kompleto naman siya. Pero ayoko kasi yung mga unexpected na hinahanap. So, yun yung worry ko talaga. So, nagpipicture lang si Belle. Then, ito na kami sa Attic Tours MOA. Ito na kami guys sa may parking area. And here's our requirements! Hinintay lang namin mag-elem kasi ang taas ng parking namin. Sa 7th floor. So, good luck sa amin mamaya. Bago makyat. And it's actually 4 PM na. So, abot pa naman kami. Hindi pa kami nagla-lunch. So, magla-lunch din kami today. Kabado! IKEA. Ngayon na lang kami ulit kakain dito. Kasi, ang last namin kain dito ay... Oo. Ay, oo, 2022 pa. Done na kaming mag-apply for Japan visa. Nag-apply kami for Japan visa dito sa Attic Tours sa MOA. And so far, smooth lang siya. Walang issue. Walang kulang sa requirements. Very, very important na i-check talaga yung requirements prior ka pumunta sa agency. Kasi before sa amin, parang tatlo yun. Tapos, may mga hinanap sa kanila, lalo na sa late registration, hinanapan sila ng baptismal, tapos ng Form 137, which is ako, sa amin dalawa is late registration, so aware na ako na wala ako nun. So, prior pa lang, inasikaso talaga namin. Yung baptismal ko nga sa Cavite pa yun. So, bumiyahe kami kahapon para lang kunin yun. So, talagang gagastos ka, mag-effort ka talaga. Kasi yung mga nauna sa amin, hindi sila na-process kasi kulang. Kailangan nila mga magbasa ng mga kailangan nila. Tapos, siguro best practice din is ayusin nyo na yung files nyo para mas madali. Kasi yung files namin nun, may photocopy na, tapos yung original na, tapos nakalagay na siya sa clear envelope. So, ang sa akin, dahil group, ako, pinasa ko na lang, tapos hinayin na lang lahat ng copies, tapos... Ano yung mga original na hiningi sa'yo? Hindi ko pa natingnan eh. Binalik na kayo iba. Sa akin kasi, birth certificate. Yung RTR ko, photocopy lang yung hiningi. Pero yung bank certificate ko, siya, tawag dito? Original dapat. Ayun. So,
So, yun na yung best practice dun. Ibigyan nyo na yung photocopy, tapos original, tapos hayaan nyo na lang sa ibalik sa inyo yung mga kailangan ibalik. So, yun ginawa ko. Umupo lang ako throughout the time kasi chine-check na lang yung documents ko while pirasa ko na kasi. So, mas hassle-free siya. Tapos, thank God, kasi wala namang hiningi sa akin additional documents. Kasi doon talaga ako kinakabahan. Yung kapag nandun ka na, tapos may hihingin pa sa'yo additional, doon ako na-anxiety. Pero so far naman, hindi siya nangyari sa amin. So, ngayon, nag-wait na lang kami for the results. And actually, iba yung bayad, guys, kapag tourist ka. Kay Ben, nagbayad na siya ng 1-2 for tourist visa. Pero, sa amin kasi, ng pamangkin ko, kami kasi ng pamangkin ko, visiting relatives kami kasi nandun yung sister ko sa Japan. So, 1,680 yun each. So, ayun. Siguro gagawa na lang ako ng another separate vlog for more details kapag na-approve na talaga yung visa namin. Para sa details if you are applying for visiting relatives, tapos tourist visa din. Tapos, yun, may kasama din pala akong minor. So, additional documents talaga. Super daming documents akong pinasa. Imagine visiting relatives, tapos minor, tapos data registration pa ako. So, ang dami ko talagang documents compare kay Ben. So, ayun. So, for naman, yun, waiting na lang kami ngayon for the results. So, February 4, ngayon. So, hopefully, within the week, malaman na naman yung results. Sabi 1 to 2 weeks daw. So, let me know if ano pa yung mga questions nyo about visa. So, baka next vlog, isasama natin. Hindi nga. Hindi, kapag may results na kasi to. So, kumari gagawa ko ng another vlog. Pag bumagsak kami, di namin tutuloy itong vlog na to. Pag bumagsak ako, guys, na deny. So, pag na-upload na, alam nyo na wala kayo i-expect na vlog. Sorry. Pero ayun. And if you have questions, let me know. Baka kaya ko pagawa na another vlog for it. Pero ayun, ang sarap ng food dito sa IKEA kasi last year pa yung huli namin kain. So, yun lang. I'll continue this vlog kapag pinick up na namin yung visa namin. Yun lang. Bye! Today is February 10, Saturday. And pipick up na namin yung passport ni Ben. Supposedly next week na kapag sabay ng passport namin ni Aris. Pero di na kami makapaghintay. Kaya kukunin na namin siya today. So, nauna yung passport ni Ben kasi tourist visa siya. And kami kasi ni Arisa ay naka-visiting relatives. And based on mga nabasa ko na mas matagal kapag visiting relatives. So, ayun na, malapit na kami. Kinakabahan na. Kahit ibo-ubo pa ako ngayon. Pero pumunta talaga kami. At nag-commute pa kami. May nanood kami nag-commute papuntang Goa. Gusto ko talaga kinakabahan para kay Ben eh. Ano nararamdaman mo? Mapawis na yung kamay ko. Alapit namin guys, ito na yung attic tours. Oh my gosh, kinakabahan ako. Para malulungkot ako kapag din kami. At pag denied ko, yun. So ito na yung resulta guys. Halata pa sa mukha namin. Itutuloy namin itong vlog na to. So approve siya guys. Hindi namin mapakita pero pamaya. Makita na. Na-approve siya ng single entry. Which is naman talaga in-apply namin. Tapos, 15 days stay. Yay! Celebration dahil approved visa siya. Let's rate their tinapay. 10 over 10. Okay. Kumain kami sa Texas. First time namin makakain ng steak. Dahil sa 50% off ng BPI. In-order namin yung sirloin, baby back ribs, combo appetizer, tapos mashed potato.
steak rice. So guys, today is February 14 and nag-update lang ako about sa Japan visa application namin. So, last Saturday, nakuha na ni Ben yung passport niya and super saya kasi approve siya knowing na first time na din mag-Japan. And yung passport namin ni Arisa ay hindi pa kasi available during that time. And nahiya na din ako tumawag-tawag sa agency kasi baka makulitan na sila sa akin kasi parang mga Friday pa lang nag-update na ako. So, ayun naman. So, naman yung Sunday, talagang grabe yung anxiety kasi yung kakaisip kung approve ka ba kasi si Ben, tutuloy lang siya ng Japan if ma-approve kami. So, sayang naman kung kami hindi ma-deny kami tapos approve siya. Yung idea na ganun. So, last Monday, February 12. So, yun na, nag-iisip na ako na, siguro baka Monday or Tuesday ako tatawagan. Kasi, based sa mga nababasa ko sa group, medyo mahaba pala yung processing time for visiting relatives. So, saka ko lang din siya na-realize nung nag-submit na ako. So, kaya pala mas nauna si Ben. Kasi parang Friday pa lang, may nagtawag na sa kanya. And, ayun, pero Saturday, tinext naman siya ulit to remind him about the passport. So, saka lang talaga namin ako. Pero initially, Friday pa lang na-contact na talaga siya. So, going back, ayun, around 6:45 p.m. ata, biglang may tumawag sa akin. Nagkik-drama lang ako noon kasi nga, actually, aga ko nagising. Kasi nga, iniisip ko baka may tumawag, ganun. So, sabi ko, hala, anong oras na, wala pa rin tumatawag sa akin. Sabi ko, mag-K-drama na lang ako. Tapos yun, around 6:40 something, bigla na lang silang tumawag sa akin. Sabi, ready na for yung passport. So, na-cut off guard talaga ako. Tapos, after nun, wala talaga akong ligo. Tapos, nag-bihis na kagad ako. Tapos, nag-book na ako ng Joyride. Supposedly kasi, sasamahan pa ako ni Ben para i-pick up yung passport. Tapos, kinabukasan, sabi ko, hindi ko na kayang hintayin yung kinabukasan. Kailangan ko na pumunta agad. So, ayun, nag-book na kagad ako noon. Tapos, nag-face mask na lang ako. Di na ako nag-ayos. Kasi nga, gusto ko na lang malaman. Para matapos na yung pag-overthink, gano'n. Tapos, if ever, makapag-book na din kung sakali. Yung mga gano'n. So, ayun, pagkadating doon, grabe yung kaba kasi walang tao masyado nung time na yon. Tapos yun, pinick up ko na. Tapos ayun, super happy ako kasi of course, approve kami for single entry. Super saya ko talaga nun. Tapos, bigla na ako tumawag kay Ben. Sabi ko nga na, uy, approve ako for single entry. Ayan. So, ayun, super saya. Actually, di ko pa sinabi sa sister ko noon na approve kami kasi medyo nag-worry na din siya. Tapos, update siya na update sa akin kung ano na balita, ganyan-ganyan. Tama daw ba yung mga sinabmit ko, ganyan-ganyan. So, ayun. So, finally, guys, approve yung Japan visa namin. And super saya talaga pala sa feeling kapag yung kaba at saya kapag sasabihin nila sa'yo yung resulta. And by the way, guys, nag-apply kami for single entry and approved siya for 15 days. So, next up naman is yung mga requirements na pinasa namin. Just a disclaimer, guys, ang separate application, Japan visa application kami ni Ben. So, for Ben, nag-apply siya ng tourist visa. And then, kami naman, ni Arisa, yung pamangkin ko, siya yung kasama. Kami ay naka-group application and naka-visiting relatives. Kasi nga, yung ate ko ay nasa Japan, nag-work, and bibisitahin namin siya. So, 2 years na din kasi silang di nakikita. So, talagang pinupush namin na yan, sana matuloy na makabisita kami doon. Mas madala ko yung pamangkin ko sa Japan. So, yun lang yung background namin, guys. Okay, so, unahin ko na lang muna i-discuss yung requirements na pinasa ni Ben for the Japan visa application. Pinasa niya is yung passport niya, tapos yung application form, yung photo, birth certificate, sample itinerary, bank certificate, ITR, tapos exhibit na siya ng COE, pero alam ko optional lang to. Wala ito sa Japan Embassy.
And then, yung PSA authorization letter. Pansin ko na bago lang tong PSA authorization letter na requirements. So, parang sinasabi na ina-allow mo yung Japan Embassy na i-double check yung mga requirements mo for the Japan visa. So, for the passport, ayun, make sure nyo na lang na valid yung passport nyo for the next coming months or years kung multiple entry kayo. Pero since single entry naman din kami, confident naman kami kasi bagong renew naman si Ben. For the application form pala, lahat ng documents namin guys is type written. So, fill out ko na lang siya online, then pinaprint. So, make sure nyo na lang yung mga common na reminders. Kasi, talagang nalito din ako noong una sa pag-a-apply for Japan visa. Kasi nakaka-overwhelm siya. Ang daming requirements and ang daming mga kailang ipasa. Lalo na yung sa part namin na visiting relatives na later i-share ko sa inyo. But for the application form, nag-push kami sa digital. Pero dapat nung una is mag-handwritten kami. Pero nang medyo naintindihan ko na yung process ng application form, sabi ko, sige, mag-digital na lang tayo. Make sure nyo na lang yung dates na nakalagay sa application form is yung dates kung kailan nyo ipapasa sa agency yung application nyo. And then photo, make sure nyo na lang din, pinaka-important, take note. For the passport photo, wag siyang edited, guys. Make sure na hindi siya edited. And magsuot na lang kayo ng semi-formal or formal na attire. So, for me naman, nag-color na lang ako. Ganun din si Ben. Para safe lang. Kasi, hindi daw advisable na magpalagay ng digital na damit. So, ganun na lang gawin nyo, guys, para mas sure. And hindi yung nakikita ko na usually na-advise dun sa mga FB groups na sinalihan ko. Ayun. So, super helpful talaga yung mga ganong groups. And then, yung birth certificate, dapat 1 year, within 1 year, siya na-issued sa PSA. And then, sample itineraries sa Japan. So, ako nang gumawa ng sample itinerary naming 3. Ayan. So, actually, simple lang yung itinerary na ginawa ko. Ang tip for the itinerary is to make it simple and make sure na covered yung budget nyo sa itinerary na ginagawa mo. Para lang to make sure na nami-meet yung 5,000 to 10,000 per day na budget na sabi nila yun daw yung i-allot mo for the sample itinerary. And tip din daw na maglagay ka ng mga places na libre lang yung wala siyang mga entrance fee, ganun, mga parks or mga lugar sa Japan na hindi mo naman kailangan magbayad ng entrance fee. But for us, naglagay naman ako ng Disneyland. If you want to have a copy no aming sample itinerary, just let me know and I can send it over to you guys. Just message me na lang sa Instagram. Ilalagay ko na lang dito yung Instagram account ko. Or also, you can comment down below. But make sure, of course, then to personalize your itinerary depending din kung ano yung mga gusto nyo gawin. Pero since, ayun naman, on the other hand, sample itinerary lang naman din siya. And then, of course, nagpasa din si Ben ng bank certificate. So, guys, so sa clarification, ito yung something na medyo na-missed out ko kasi yung bank certificate, unang-unang kuha namin ng bank cert. Pinalagay ko pa yung ADB kay Ben. So, napansin ko pala na kailangan lang ng ADB sa bank certificate kapag walang ITR. So, since si Ben naman ay may ITR, hindi na namin pinalagyan ng ADB. So, actually, 2 beses kami nag-request ng bank certificate. Yung unang bank certificate kasi, yung pera ni Ben ay nakalagay sa parang goals sa Union Bank. So, na-discover namin na kapag sa goals pala siya nakalagay, yung ADB nagna-negative siya. So, doon kami medyo nag-worry. Sabi ko, hala, negative yung ADB mo. Tapos, paano yan? Ganyan-ganyan. So, nung binasa ko ulit yung mga requirements, tapos napansin ko na hindi naman pala kailangan ng ADB kapag may ITR. And so, nag-apply kami ulit ng bank cert. So, nagbayad ulit para magkaroon ng bank cert ulit. Since ayaw namin ipasa yung may negative na ADB. Kasi nga baka iba yung maging baka iba yung maging understanding nila for the negative ADB.
So, ayun, nagkuha kami ulit ng bank cert. Tapos, pinaremove na lang namin yung ADB since may ITR naman. So, ayun lang. If mayroon kayong banks na naka-personal goals yung pera nyo, ayun, medyo check nyo na lang din kasi ganun yung nangyari sa amin. And saka lang namin na-discover na ganun pala siya. And then, ayun, ITR. Actually, isa pa to sa naging worry namin kasi pinapa-follow up ko kay Ben na kingiin niya yung ITR for 2023. And na-notice ko na nagbasa ako sa TikTok kasi merong attic tours sa TikTok na ang dami niyo talaga ina-answer na questions. So, super, super helpful talaga yon guys. Not sure if kapag nakita ko siya, ilalagay ko na lang dito yung TikTok account niya. And super helpful kasi nag-work ata siya sa Attic Tours Cebu. And lagi siya nag-answer ng mga questions. And ako na lang nalaman na yung ITR pala is tumatanggap pa pala yung Japan Embassy or yung agencies ng ITR na 2022 until this month of February. So, if you're applying for Japan visa this February, accepted pa po yung ITR na 2022. But sabi dun sa video, starting March, kailangan yung 2023 ITR na yung isasabit mo if mag-a-apply ka for Japan visa. So, ayun, hopefully it helps. Kasi nakatulong talaga yung video na yun sa akin. Kasi nga, hindi na kami ng pressure dun sa HR nila na ibigay yung ITR niya agad for the 2023. And then COE, nagpasa na lang kami ng COE kasi for dagdag lang ng credentials, ganyan, para to make sure lang na may stable job naman and ayun yung monthly salary niya. So, hindi naman siya requirements, pero dagdag din siya na para maging confident yung embassy na meron kang trabaho, ganun. Then, nagpasa din kami ng PSA authorization letter. Bago lang ata to, nakita ko lang din, kailangan ng authorization letter na inaalaw mo yung Japan Embassy na i-double check or verify yung documents na pinasa mo, like yung PSA and kung mga marriage certificate or CENOMAR, ganun. So, ayun. So, yun yung mga pinasa ni Ben for the Japan visa application. So, next. Next naman is yung mga pinasa namin for the visiting relatives visa. Ayan. So, lahat na sinagad ko na sa video to para magkaroon na kayo ng full details about our application. So, kami naman ni Arisa, yung pamangkin ko is 9 years old. So, kami ay visiting relatives visa naman. At yung sa amin talaga yung pinaka-stressful ko kasi super dami talagang requirements. And ako, medyo madali ako ma-overwhelm kapag ang daming requirements. Tapos, something yung sa akin yung isang bagay. So, nung nagbabasa ako ng mga sa groups, kung ano yung mga ganito, ganyan, talagang, nasashock ako, ganun. So, talagang, minsan, kapag na-overwhelm ako, nag-take a pause muna ako, ganun. Tapos, kailangan kong isipin kung ano yung mga unang madaling kuhain sa mga mahirap, ganun. So, for us, of course, basic requirements, yung passport, for the birth certificate, ito medyo nahirapan ako kasi nga, yung pamangkin ko is, yung mama niya nasa Japan. So, ang dami talagang requirements. Para kumuha ako, kailan ko ng authorization letter, ganyan. So, pero, ayun naman, same lang din naman. So, within 1 year issued na PSA na birth certificate, tas application form. So, separate application form pa rin, guys, kahit group application kayo. So, kami ni Arisa, pag nag-group application na kami, so, 2 application form pa rin yun. For the photo naman, ayan, same pa rin. Pagpunta nyo dun sa pagpipicture nyo, sabihin nyo, for Japan visa. And same tips pa rin, wag na kayo magpa-edit, magpalagay ng damit. Just wear na lang your formal or semi-formal clothes. And then, guys, just another info. Ako ay late registration sa birth certificate. Malalaman nyo na late registration ka if 2 pages yung birth certificate mo. Okay? So, usually, kapag hindi naman late registration, 1 page lang yung birth certificate. And since ako nga is late registration,
may dagdag na requirements. Kaya mas lalo talaga akong na-stress. Kasi ang requirements for the late registration is Form 137 and baptismal certificate. So, hindi naman ako kinabahan sa Form 137 kasi yung school ko nun is malapit lang and super mabilis lang silang mag-issue ng Form 137. So, ayun ay nakuha ko kagad. Pero yung baptismal certificate, doon talaga ako na-stress ng malala. Kasi, tinanong ko pa sa mama ko kung saan ako na-baptize. Ayan. So, doon pa ako sa GMA Cavite na-baptize. Tapos, inalala na ng mama ko kung yun nga. So, ang layo kasi from Manila, kailangan pa namin pumunta ng GMA Cavite para lang kunin yung baptismal certificate. So, doon talaga ako nakasasabi ko, ano ba yun, kailangan pa bumiyahe, ganyan. So, nag-isip ako, tinitingnan ko if may other options ba. Though, ayoko din naman kasing hindi siya kunin. Kasi may iba ako nababasa na pwede naman daw mag-letter. Pero ayoko siyang i-take chance kasi medyo risky siya. So, sabi ko, sige, punta na lang sa GMA Cavite. So, yun, sinamahan ako ni Ben, pumunta ng GMA Cavite with our friends para kunin yung baptismal cert. Parang 3 p.m. na kami nakaalis ng Manila. Tapos, sakto around mga 4 p.m. ng Saturday, buti na open sila ng weekends. Kasi, syempre, ang hirap bumiyahe ng weekdays, lalo na night shift kami. So, pumunta kami na ng Saturday, doon tayo 4 p.m. And buti na lang talaga kasi ang bilis ng process. And tama naman, yun yung church na nabinyagan ako. Tapos, yun, nakuha ko kagad siya. Nagbayad lang ako ng 200 or 100 pesos para doon sa baptismal certificate. So, ayun, medyo hassle na talaga siya kasi imagine pumunta pa kaming Cavite para lang doon. And then, next naman is bank certificate. Nagpasa na lang din ako ng bank cert, though hindi naman siya needed kasi may guarantor na kami, which is yung ate ko. Pero kasi, pinasa ko na lang din siya para lang magkaroon ulit ng assurance sa embassy na aside sa ate ko, kaya ko din naman gumastos kasi may work din naman ako. So, nagpasa na din ako ng bank cert. And then, nagpasa din ako ng ITR. But for me, ang pinasa ko ITR is yung 2023 kasi available na siya sa company namin nung time na yon. And the next is yung invitation letter. Ayan, makakuha nyo naman yung invitation letter sa Japan Embassy website. So, doon ako kumuha ng invitation letter. Tapos, ang nilalagay lang naman doon is yung reasons ng sister ko bakit niya kami ini-invite. So, parang detailed explanation lang. So, sabi ko kay ate ko, siya na lang magsulat para mas feel yung reason niya kung bakit niya kami ini-invite. Next naman is yung guarantee letter. So, makukuha din naman ito sa Japan Embassy website. Pero kasi sa ate ko, meron siyang sinend sa amin na documents from Japan. Affidavit of support. So, AOS ang tawag doon. So, kinuha niya yun sa Japan Embassy and pinadala niya pa sa amin yun dito sa Pilipinas. Para yun yung mga pinapasa kong documents every time na need ng verification. So, yun, binasa ko din siya sa Japan Embassy nung nag-apply ako sa Attic Tours. Tapos, nakalagay doon na mini-make sure niya na i-guarantee niya kami ng mga expenses for the travel and all. So, andun siya. And then, next naman, of course, ulit, yung itinerary in Japan. So, nagsubmit din ako ng separate itinerary. Mag-iba kami ng itinerary na lagay ni Ben na pinasa since mag-iba kami application. Pero, as in minimal lang yung mga binago ko dun. Para lang medyo rephrase lang. Ayun. And then, pinasa ko din yung residence ID ng sister ko, yung copy ng passport niya, and then tax certificates niya. Just to make sure lang na yun yung proof of income ng ate ko, na proof of financial capacity ng ate ko, na kaya niyang gumastos para sa i-invite sa amin. And nagpasa lang din kami ng PSA authorization. Then, pero for the COE, hindi na ako nagpasa kasi hindi na umabot yung request ko from the company. Pero so far, okay din naman. Kasi napasa ko naman yung ITR ko. Kaya, for sure naman, meron naman ding
value yung ITR. So, ayun lang guys. Yun yung mga documents na pinasa namin for the Japan visa application. And hopefully, it helps para sa magiging application nyo, maging tourist man yan or visiting relatives. And if you have questions, just comment down below and I will try to answer them. And I'm very excited kasi magkakaroon na ng continuation yung Japan vlogs. Magkakaroon na ng continuation ang ating travel vlogs. And parang last year lang, minamanifest lang namin to. And actually, hindi ko talaga siya maklaim last year kasi medyo nagda-doubt ako sa sarili ko if ma-approve kami, ganyan. Pero ngayon, finally, makakanood na ako ng mga reels and talagang makakapag-search na ako ng next itinerary namin. So, let me know guys if gusto nyo gumawa ako ng video how I make my itinerary. Kasi yun yung iniisip ko. Next na yung video, i-share sa inyo kung paano ba ako gumawa ng itinerary for Japan. If you want to have a sample itinerary for our whole stay in Japan, by the way, we will be staying there for 10 days. Ayan. So, let me know if you want another vlog for our 10 days itinerary in Japan. And maybe I can upload it in the next vlogs before kami umalis. Since kailangan ko din gumawa ng itinerary for our Japan trip. And I always make sure kapag gumagawa na itinerary is yung may pahinga and of course may lakaran din talaga. And may gastos, may tipid din. So if you wanted to have that same itinerary, let me know and maybe I can make another video for it. So guys, share ko lang din sa inyo yung timeline ng aming Japan visa application. So, again, sa Attic Tours Mall of Asia kami nag-submit ng application. So, pumunta kami doon on February 4, Sunday, around 5 p.m. ganon. Kasi open naman sila ng mall hours until 9 p.m. Monday to Sunday. So, nag-submit kami ng application, yun ng February 4, around 5 p.m. And then, si Ben nag-apply for tourist visa and kami for visiting relatives visa. And then, sabi, nung nasabit na yung requirements, sabi nila by Tuesday, saka daw nila masasabit na yun sa embassy kasi done na sila for the cut-off ng Monday. So, sabi Tuesday pa nila mapapadala yun sa embassy. By Friday, natawagan na si Ben, which is Friday, February 9, natawagan na si Ben ng Attic Tours na ready for pick-up niya yung kanyang passport. Pero Saturday, tinext din siya ulit na ready na nga ulit her pick-up. Pero yung time na yun lang namin siya ni-pick up. So, Saturday, February 10. And then naman, February 12, Monday, dun naman ako na-text, February 12, na around 6 p.m., dun naman ako natawagan ng Attic Tours na ready for pick up na nga din yung passport ko. And then, pumunta kagad ako, nag-book kagad ako joyride para makapunta kagad doon sa Japan. Makapunta sa embassy. Sa Japan agad. Ayan, so para makapunta sa embassy. So, ayun. So, more or less, 4 days processing time. And then, ako is like 5 days. Basta, super bilis lang talaga niya, guys. Knowing na 9 then is holiday. Kaya, super understandable. Pero, grabe yung anxiety. Parang, feeling ko, yun na yung pinakamahaba kong weekend. Ganun yung feeling. Parang, kahit yung oras, feeling mo ang bagal niya. Kahit hindi naman. Kaya tip lang, if naghihintay ka ng Japan visa application, keep yourself busy. So, ginawa ko, nanood na lang talaga ako ng K-drama. So, nanood na lang ako para hindi ko masyado mapansin yung oras kasi pag nanood ako ng K-drama, feeling ko, ang bilis. Pag nanood ako ng K-drama, hindi ko na mamalayan yung oras. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. And feeling ko ang haba ng vlog na to. So, let me know your thoughts. If you have questions, just comment down below. Guys, have some tips or mga suggestions nyo for our upcoming trip in March. I am very open for suggestions, opinions. So, let me know. Ayun lang guys. Thank you so much for watching. And if you enjoyed this video, please like. And if you want to have more videos like this, please support me and subscribe to my channel. Ayan, lalo na that there will be an upcoming Japan vlog this coming March. So, ayan, click the subscribe button then, guys. And also, share your thoughts about this video. Comment down below. Yun lang. Thank you so much and bye-bye. See you on the next vlog.